So, konting discussion lang tayo mga boss about spark plug. So, meron tayo dito tatlong example ng spark plug. Then, meron tayo dito multi-tester. I-test natin kung gumagana pa ba sila o hindi na. So, dito, una identify muna natin kung resistor type ba ang isang spark plug o hindi. Dito, kung makikita nyo, meron siyang code number. Ayan na. C7HSA. Dito naman Denso U27EPR9. Then ito A7TC. Malalaman mo kagad yung spark plug kung resistor type ba siya o hindi kasi meron siyang sa code number niya meron siyang letter R. At ibig sabihin naman ay may kakayahan siya mag-suppress or maharangan yung mga unwanted radio frequencies na nanggagaling sa electrical system. Ibig sabihin, buong-buo na yung spark ng kuryente ang napoproduce niya at naiiwasan na niya ang misfire lalong-lalo na pag high RPM. So, check muna natin kung gumagana ba sila. So, una, check muna natin yung continuity nila. Continuity nila sa ground. So dito ipapakita ko sa inyo sa screen yung parts ng body parts ng isang spark plug para malaman nyo kung ano yung continuity niya. So ito dito, ito yung ground niya. So tapos ito naman yung ground electrode niya na nasa taas. So dapat dito lagay natin sa continuity. Dapat tutunog siya. Ibig sabihin may tunog siya. May continuity siya between ground and then ground. Ito meron. So ngayon dahil check na natin yung ground niya, so pangalawang i-check natin yung resistance niya. Dahil ito is dito sa tatlong spark plug na to, iisa lang yung resistor type, yung may letter R. So ibig sabihin ito lang yung may resistance reading sa kanilang tatlo. Ito matik na yan na wala, magsi-zero yan OL or over limit. So lagay lang natin sa resistance niya 20,000. So dun sa screen na ipinakita ko sa inyo, yung resistance niya ay magmumula dito sa kinakabitan ng spark plug cap hanggang dito sa center electrode. Dito yung lalabas yung kuryente niya. Tapos magko-connect dito sa negative electrode. So check natin yung resistance niya. Dapat magre-reading siya yung minimum average ng isang spark plug, dapat aabot siya ng at least 5,000 to 10,000 ohms o 5 to 10. Yun yung good reading. Pero pag bumaba na doon, ibig sabihin palitin na siya. Pag bumaba or sumobra na doon. So ayan, kung makikita nyo 3.81 lang siya. So ibig sabihin hindi siya pasok doon sa minimum average na kailangan ng isang spark plug para makapag-produce siya ng kinakailangan na voltahe ng spark para sa combustion. Pero ito gumagana pa talaga siya. So kung wala kayong yung pang spark plug na tester, kaso medyo pricey yun, so dito na lang kayo sa tester, malalaman nyo kagad kung goods pa ba o hindi ang isang spark plug. So check natin ulit. Medyo nawawala-wala siya.
Kasi matagal na to hindi nagagamit eh. Ayan, 3.81 lang siya. So hindi siya pasok. Ito, dahil hindi siya resistor type, ibig sabihin, karamihan kasi ng mga modelong sasakyan niya, yung resistor type na talaga siya. Kasi yung mga ganitong model daw na mga spark plug na hindi siya mga resistor type na mga spark plug, ay hindi na daw advisable na gamitin. Gawa ng pag nasa high RPM siya, nagmi-misfire na siya. Check natin. So kung makita nyo, wala siyang reading talaga, no? Kasi wala kasi siyang resistor sa loob. So wala talaga siyang reading. Ayan, nag-offline siya. Over limit. Ayan, wala. So yun lang mga boss.